Ang mga available na mga pigeon breed dito sa BioResearch BioPigeon are number 1, racing pigeon, number 2, English flying tippler, and number 3, utility king pigeons. Ang racing pigeons, ito po ang ginagamit sa pagkakarera. Ang laban po sa karera ng racing pigeons ay yung unang makakauwi, siya po ang nananalo. Ang English flying tipplers naman, ito ay sa mga taong nag-retire na o gusto magkaroon ng leisure time. Pwedeng paliparin sa kanilang farm o sa kanilang mga resort kasi ang English flying tippler are stamina birds. Ang world record nga nito is 22 hours non-stop. Pero depende yan sa climate or temperature ng isang bansa. At pangatlo, sa mga interesado naman magnegosyo, ang utility king pigeon. Ito ang mga pigeon na ginagamit sa pigeon meat production business na pwedeng isupply sa lahat ng Chinese restaurants, mga 5-star hotels, saka sa mga European restaurants nationwide. Sa pag-aalaga ng pigeons, pare-pareho lang naman po sila ng mga kapangangailangan. Magandang breeding cage, proper ventilation, at dapat lang po hindi nababasa ng ulan. Iba-iba po ang pagbibreed. Depende po yan sa nag-aalaga. Pero dito sa amin, sa BioResearch BioPigeon, ang turo ng mga ninong foreign suppliers namin is, for example, introduction pa lang ng isang cock at isang hen. Hindi sila pwedeng i-introduce agad sa isa't isa. Dapat may courting time na tinatawag. Sa isang breeding cage, dapat may divider muna. Nakahiwalay ang lalaki, nakahiwalay ang babae, hintayin muna silang magligawan o mag-courting. Saka pa lang, tatanggalin yung divider para magpares na sila o mag-mate. Sa pagpili ng kalapate, number 1, syempre dapat healthy ang kalapate. Second, yung pagpipili ng kanilang katawan o kanilang structure, depende na ho kasi yan sa nagkakalapate. May mga naghahanap ng maliit ang build, may naghahanap ng medium build, at may naghahanap ng large build. Depende po yan sa nagkakalapate. Napaka-importante po ang lineage. Doon po kasi matitrace natin yung characteristics o kalidad ng isang kalapate. Meron kasi mga tinatawag na short distance bird, middle distance bird, at long distance or all-weather birds. May mga challenges po sa pag-aalaga ng pigeons. Unang-una, siyempre dapat well-secured yung kulungan nila na makaiwas, makapasok ang mga predators katulad ng daga, pusa, ahas, bayawak, or mga iba-ibang mga pwedeng maminsala sa mga alaga nilang kalapate. Before kami pumasok, ang paniniwala ng karamihang Pinoy, ang mga puti, ang mga rare colors, hindi nananalo sa karera. Dahilan nila, takaw dagit daw ng mga agil at falcon. But in US, they did their research and development. Ang ginawa nila sa baluarte ng agil at falcon, nagpakawala sila ng samot-saring kulay ng kalapate. At inobserve nila yung magiging reaksyon ng mga agil at falcon. Hindi kulay ang kanilang dinadaget. Ang dinadaget nila are the weakest, slowest, hindi sa kulay. Tapos, ang sabi ng mga Pilipino, wala kasi o bihira kasi nananalong puti o rare color sa Pilipinas. Kasi, tingnan mo ang karera. Ano ang majority colors ng kasali? Blue bar, blue checkered. So, ang chances of winning na ibang kulay, mababa. Ay kung baliktarin natin ang senaryo, sa 1,000 kalapate, puro puti o puro rare colors lang ang kasali. Sino ang mananalo? Siyempre, yung puti o rare color ang mananalo. Kaya yun, eventually na-share namin sa badlang people ang mali nilang dating mindset.
Sa pagbibreed ng racing pigeons or pigeons in general, after mating, you wait 8 to 12 days, mag-hatch na yon. Pag na-hatch yung second egg, ang interval naman nun, 1 to 2 days, lalabas yung second egg. 18 days naman, mapipisa na yon. Pagkapisa, inaalagaan ng magulang yung kanilang squab or baby. Kasi, pag newly hatch, ang sinusubo nila, ang tawag doon, pigeon milk or colostrum. Dependent ang young pigeon or squab sa kanilang magulang up to 26 to 30 days bago sila iwawalay. Sa mga interesado po mag-breed ng pigeon, especially the utility king pigeon, yung pang-negosyo, yung mga kinakatay na sinuserve sa Chinese restaurant. Number 1, good location. Dapat yung lugar, unang-una, hindi nababasa ng ulan. Second, well-ventilated. Dapat tagusan po ang hangin. Third, well-secured ang kulungan, yung enclosure. Dapat gumagamit sila ng 1/2 by 1/2 na screen para makaiwas, makapasok ang mga predators katulad ng daga, pusa, aso, sawa, bayawak at iba-iba pang mga predators na pwedeng kumain sa kanila.